Good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw. So pupunta tayo sa isang historical place na matatagpuan dito sa sitio ng San Miguel. Barangay pa rin yata ng Mapaya ito, San Jose Occidental, Mindoro. So ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang abandonadong simbahan o tinatawag na simbahang bato, na kung saan maraming kwento at maraming mga bumabalot na eksena ang nangyari noong araw dito. Bagamat mapapansin natin dito na itinayo ito sa gitna ng isang lugar na napakalawak dito sa sitio ng San Miguel, ay mapapatanong tayo kung bakit nga ba may ganitong lugar dito. So wala namang mga dagat na malapit dito, kumbaga malayo daw yung dagat, ay makikita natin dito na pinaniniwalaan nilang ito daw yung part ng isang bato na pinagtaguan ng mga taga San Miguel. So kasama pala natin ngayon si Mr. Mendoreñong Mangyan para samahan tayo sa tinatawag na simbahang bato, at bakit nga ba historical ang lugar na ito, at saka bakit nga ba talagang mayroon ditong kwento. So yun yung ating alamin ngayon. So tara, patuloy tayo mga kalahi. Bago nga tayo makakarating sa simbahang bato ay madadaanan natin itong napakalawak at magagandang sibuyas na nandito ngayon nakatanim sa paligid ng simbahang bato na to. So ayon sa source na kalap natin ay talagang napaka halaga daw noong araw ng area na ito. So tara, samahan nyo kami. So kung mapapansin nyo mga kalahi, buo pa yung pundasyon ng simbahan na ito. So maraming nagsasabi na marami daw ditong mga kakaibang pangyayari na lalo nung nakaraan pang panahon. Siyempre tayo ay nakakaloob sa mga misteryo at kababalaghan. Ito na ngayon. So siguro napakalawak na pala. Isipin nyo, para sa isang katedral na napakalawak. So bago natin malibutin yan mga kalahi, meron mo tayong mababasa doon. Bago natin mababasa yan, ipapakita ko muna sa inyo. Grabe, double wall. Ginamit na sa dagat. Saan ang galing tong mga ito? Kasi sa dagat po galing ito, at ayon nga sa mga sabi ng mga tao dito, hindi daw semento ang ginamit dito, yung puti daw ng itlog, kaya napakatibay. Tignan nyo, grabe oh. So matanda pa sa atin itong mga istrukturang ito. Ay, napakalawak, grabe oh. Nakita nyo ba yan? Napakalawak mga kalahi, at talagang mamamangha ka. Kakaiba yung area. So hanggang dito yan, kaso unti-unti na siyang nasira. So bago tayo makakarating, mayroon tayong mababasa dito. Ito yung patunay na talagang under siya ng ating LGU, local government. Tama ba? So ito, bayan ng San Jose. So sa kapatunay po na part po ito ng San Jose. So simbahang bato sa sitio San Miguel, Mapaya. Ito ang isang bahagi ng mga guho ng simbahang bato na ipinatayo ni Padre Pablo Benzabas de San Antonio de Padua noong 1850. Ginawa rin itong taguan ng mga taga-Manggarin noon kapag sumasalakay ang mga pirata. So can you imagine na itong lugar pala na ito ay naging isang taguan ng mga taga-Manggarin. So noong araw ang mga pirata is sa panahon natin ngayon, yun yung mga tao na nasa dagat sila nakatira or sa mga liblib na lugar. Ito matagal na to dito. Matagal na to. Tignan nyo mga kalahi, napakatagal na daw itong balon na ito. Ito yung pinaniniwalaan nilang mahiwagang balon.
So ibig sabihin mga Kastila din pala yung gumawa ng balon na ito. Tignan nyo naman po. So iniingatan talaga nila yung balon na ito. Dahil ayon nga sa kwento ay napakatagal na daw ito. At dito makikita natin dito yung mga istruktura ito. Hanggang dito. Grabe napakakapal na to. Nakatakot kami dito guys kasi may mga cobra daw dito. Dito. Sa loob na to. May mga cobra daw na naninirahan dito sa lugar na ito. Kaya nakakatakot. So itong part na ito makikita natin yung kalumaan talaga at meron ditong hukay. Tabi-tabi lang po. So talagang napakatindi talaga ng ginawa dito. May mga butas dun sa gilid. Ah, ginawang ano to? May mga butas dun mga kalahi sa taas. Yan. Halatang ang pagkagawa ng simbahan na ito ay talagang pulido. Dahil kung makikita nyo naman hanggang ngayon nakatayo pa rin. So can you imagine 1950s pa o 1850s? So 100 years na talaga. Grabe. Yun, kung makikita nyo naman talagang mamamangha ka sa mga istruktura na to. Talagang kakaiba. So wala man kaming maipakitang kakaiba sa inyo dito, wala man kaming maramdaman na kakaiba, at least na punta namin kayo dito sa lugar na ito, no. Ayan. Grabe. Nakakatakot lang guys kasi nakakatakot ng mga cobra. Ayan, no. Ibig sabihin hinukay nila ito noon. Pinaniniwalaan siguro nilang may mga kayamanan dito dati. Siguro kung mayroon man ditong mga kayamanan, ito na. Nasa atin na ito yung kayamanan na talagang pagdating ng panahon magiging kwento na lang talaga itong lugar na ito. Pero at least na-preserve siya, no. Ng matagal. So sobrang tagal na nga ng panahon, ayan, no. Tinubuan na ng mga puno. Ang luwang, no? Ang luwang na to, grabe. So ibig sabihin dito sila tumatago, yung mga taga-Manggarin dati. So ikutin naman natin yung likod mga kalahi para at least may pakita ko sa inyo. So ito rin pala yung nagiging source nila ng tubig, no. Patungo doon sa Sibuyasan na nadaanan natin kanina. Ayan, napakalawak ng nasusuplayan ng tubig ng maliit na balon na yan. Talagang binabantayan pa talaga ito ng mga espiritu o ng mga naninirahan dito dati. So 1910, 2010. Sobrang tagal na, grabe. So ito naman yung makikita natin sa likod mga kalahi. Itong istruktura na to na talagang kakaiba. Yung inano na talaga siya ng puno. Talagang tinubuan na ng puno. So sana lang. Kung mayroon tayong simbahang bato. Sa? Bungabong. Sa Bungabong, mayroon ba tayo doon? Grabe, tignan nyo naman po. Napakatibay na to. Mas matibay pa to sa relasyon mo. So ikot tayo dito sa kabila. Pero iisipin nyo mga kalahi, paano sinusugod ng mga pinatay? Anong dahilan kung bakit nila sinusugod ito? At bakit ito yung naging number 1 na taguan ng mga taga-Manggarin? So ayan, no, abandonado talaga siya. Sobrang tagal na. I think ito yung pinakapintuan ng simbahan. At kung makikita nyo, siguro noong araw ay may mga istruktura pa yan dito, o may mga hagdan-hagdan pa na talagang nandyan pa. Pero ang tanong, paano nangyari na sinusugod ito? Talagang mayroon talagang mga kayamanan dito na hindi talaga basta-basta rin. Maraming tao yung gustong magka-interest ng lugar na ito. Sa palagay nyo mga kalahi, part ng Mindoro, marami pa kaya tayong makikitang ganto? I-comment nyo naman kung ano pa yung mga part ng Mindoro na makikita natin ng mga ganto, or part kahit saang lugar kayo nanonood ngayon. Kung OFW ka, kung isa ka sa mga ngayon mo lang napanood itong vlog na ito, ay syempre wag mo nang kalimutang i-share, i-like, at subscribe ang aking YouTube channel para maging updated ka rin sa aking mga vlog. Ayan, so nilibot lang natin to, no. Nilibot lang natin para at least kahit paano maipakita ko sa inyo yung natural na ganda nito dati. Pero ngayon abandonado na nga.
at marami na ring mga puno na nakatanim dito. So paano mga kalahi, muli sa susunod na episode natin ay i-request nyo kung saan nyo gustong pumunta kami para kahit papaano ay mailibot namin kayo dito sa Occidental Mindoro. So tara, paano mga kalahi, sa lahat ng mga viewers at supporters natin dyan, sa simpleng vlog natin na ito, sana mayroon kayong counting natutunan, nalaman tungkol dito sa Occidental Mindoro. Ako nga pala si Mr. Kalahi, kasama ko ang kaibigan na si Mr. Mindoroeño. Mag-iingat kayong lahat and God bless. I love you. Mwah.